Greetings everyone. In this video, we will be explaining and demonstrating how our code works and how our system works. So what is our system? So, we made a smart inventory and sales management system for a small retail store. So this will help them to manage their products and also their sales. Now, let's get started. Greetings everyone, I am Billy John Bioxon, and now I will be explaining the Node.java of our midterm project for data structures and algorithm. So dito po sa aming loob ng public class node, meron kami mga dineclare na private variables. So bakit nga ba sila naka-private? Kasi doon lang naman sila i-access, and if ever na need ng value ng isang variable sa isang class, is meron kaming mga getters na naka-public. So pwede nilang ma-access yon by tatawagin lang yung class name or creating the object. Then, dito meron kami mga string na product name, string na product ID, integer na product stock, and double product price. So, yun yung mga product variables. So, for the sales variables naman, meron kaming double na total sold, integer na quantity sold, integer na sold date para matrack kung kailan nabenta, and also boolean is sold to track kung may nabenta nga ba yung product. And then, since doble linked list ang implementation ng aming project, so, need ng previous. Kaya meron kami ditong node prev and also yung node next. Now, let's get to the getters and setters. So, dito, lahat ng may get or lahat ng kukuha ng value sa isang variable is dapat meron silang return data type. So, for example, dito sa get product ID. So, since i-get natin yung product ID, dapat may return type siya depending on the variable. So, since si product ID is string, so need din na string yung return data type. So, kaya meron tayo ditong public string na return data type and then get product ID and then return product ID. So, yun yung magre-return ng value ni product ID. And then, lahat naman ng set na or mga setters na method is dapat naka-void. Since isa-set lang natin siya and also dapat meron siyang argument para ipapasa dito sa argument na to yung kung ano ipapasa ni user na value. And then, isa-set yung kung ano mang value yon dun sa may pinasa ni user. So, dito, this.product ID. So, yung this, yung i-access dun is yung value or variable dito sa loob ng node.java. And then, isa-set natin siya dun sa product ID na pinasa ni user. And then, yan. So, for the next getters and setters, ganun lang din naman yan, pero naiba lang. So, dito, get product name. So, kukunin yung product name, set product name, isa-set yung product name, based on the argument, syempre. And then, get product stock. So, yan. I-return yung product stock. Then, set product stock. I-set yung product stock based on the argument na pinasa ni user. And then, get product price to get the product price na. And then, set product price. Yan. I-set natin yung product price based on the argument. Get total sold. Return total sold. Set total sold. I-set yung total sold. Quantity sold. Yan. Kukunin si quantity sold and set quantity sold para iset yung quantity sold based on the argument. Yan. Get sold date kung kailan nabenta yung or kung kailan or anong date nabenta yung product or yung sale. And then set sold date. Yan. Iset sold date kung kailan binenta. And then is sold para matrack or dito sa is-sold is i-return kung ano, kung may nabenta nga ba yung product. And then set sold is if may nabenta nga yung product. And then get next to get the node na katabi or to get the next of the node or the current node. And then set next is para ma-set kung anong node yung next. And get prev or to get the previous node from the current. So previous nung current node para makuha siya. And then yung set prev para ma-set yung previous. So, yun lang naman po, and thank you. Good day everyone, my name is Leon J.C. Nanyas and I am here to explain the 1 to 93 lines of our code. As you can see in the first line, dito nakalagay yung package name com.example. Basically, parang folder to kung saan naka-organize yung code. Next is yung mga import statements. Dito ginagamit para ma-access yung Java classes needed for input and error handling like yung buffer reader and input stream reader. Ginagamit to para magbasa ng user input. Next is yung IO exception para ma-handle kapag may error habang nagbabasa ng input.
Next is yung public class main. Ito yung main class ng system kung saan lahat ng core operations like menu display, product management, at dami data loading na andito. Next is yung public static void main string args. Ito yung starting point ng buong program. Dito nagsisimula lahat kapag nirun mo yung code. Inside this, gumagawa siya ng doubly linked list. Dito nakastore yung products. Buffer reader para magbasa ng input from user. Main equals new main para magamit niya yung method sa loob ng class. Tinatawag niya yung dummy data para maglagay ng sample products. Tapos, may while loop na paulit-ulit nagpapakita ng main menu hanggang mag-exit yung user. Meron ding try-catch para sa error handling kapag mali yung input. Next is yung while true in choice equals main.show main menu reader. Dito, tuloy-tuloy lang yung loop hanggang hindi pinipili ni user yung exit option. Kapag may pinili si user, may switch statements para malaman kung anong menu yung pupuntahan. For example, yung case 1 sa product management, yung case 2 sa sales management, yung case 3 reports and analytics, tas yung case 0 exit program. Kung mali naman yung in-input ni user, nagpiprint siya ng warning na invalid. Input should be numerical. Then, yung private int, show main menu, buffer reader. Ito yung method na nagdi-display ng main menu sa screen. Tapos, hinihingi niya yung choice ng user. Meron tong validation na kung hindi number, error message, and kung out of range, hindi 0 to 3, invalid choice message. Paulit-ulit lang hanggang tama yung input, pero pag okay na, binabalik niya yung choice ng user sa main method. Then, yung private void dummy data double linked list, ginagamit ito ng add product function ng double linked list para maglagay ng sample products. Example is yung 828D, Copico Blanca, 232A Choco Mucho, 230S Birch Tree Milk, 302 Biogesic. Ang purpose nito is para may testing data agad kahit walang manual input and useful sa debugging at demo. And overall function of the code, basically yung code na to is yung main control system ng iProduct inventory system. Siya yung nag-handle ng pag-display ng main menu, pagkuha at validation ng user input, pag-navigate sa iba't ibang parts ng system, pag-load ng initial data, error handling para hindi mag-crash yung program. Next, the helper methods designed to validate inputs from the user. The validate string, validate int, and validate double. Each method repeatedly asks the user for input until a valid value is entered. The validate string method ensures that the user provides a non-empty text input. It continuously prompts the user until they type something that is not blank and display an error message if the input is empty or invalid. The validate int method checks that the user enters a valid positive integer. It attempts to convert the input into an integer and returns if greater than 0. Otherwise, it shows an appropriate error message if the input is negative or not a number. Similarly, validate double method ensures that the user enters a variable double. It tries to parse the input as a double and validates that it's greater than 0, displaying an error message and prompting the user again if the input is invalid or negative. In summary, these methods helps maintain clean, correct user input by preventing empty, non-numeric, or negative values from being accepted, improving the reliability, user-friendliness, and error handling of the program. Greetings everyone, I am Billy John Bioxan and now I will be explaining the
method inside main.java, which is the product management menu. So, dito meron kami mga arguments na buffered reader, and double linked list. So, yung buffered reader is para na maging possible yung pagtatanong ng data kay user, and yung double linked list is para ma-access lahat ng method sa loob ni double linked list na class. So, meron kami ditong mga mga variables, which is the product ID na string, product name, integer na product stock, and then submenu choice, and also double na product price, and also boolean found. So, yung boolean found para lang matrack kung na-found ba yung product. Yan. So, dito man kaming while loop. So, true lang yun ang true hanggat mag-return. So, pagbabalik na si user kumari sa main menu, ganon. Then, meron kami ditong try catch, and then print yung menu or submenu choice for the product management menu. And then, print kami ng 1 for the add new product, 2 for view all products, 3 for update product details, 4 for delete product, and 5 for searching a product. Pwedeng ID or name yung i-enter ni user, product name, or pwedeng ID or product name yung i-enter ni user. Then, 0 to go back to main menu. Then, print, enter choice, and then si submenu choice yung sasalo kung ano man yung i-enter ni user. And then, i-validate natin yung choice ni user. If submenu choice is less than 0 or submenu choice greater than 5, so meaning walang pinili si user dun sa 0 to 5 na pinilit natin kanina submenu. So, sabihin, invalid siya. Kailangan 0 to 5 lang. Then, system out print line, invalid, input must be 0 to 5 only, and then continue para skip yung current iteration and i-retry ulit magpa-input kay user. So, tatanungin ulit si user kung anong submenu choice yung gusto niya. Yan. Or kung anong submenu option yung gusto niya. And then, meron kami ditong switch na submenu choice. Ang pagbabasihan ay switch case. So, yan. Case 1. So, dito sa case 1, mag-a-add tayo ng product. So, ang mga nandito ay yung product name equals validate string. Ano nga ba itong mga validate string, validate int, validate double? So, dito sa loob nito is meron kaming argument, which is yung product, depending kung ano ipapasa ni user. So, kunwari dito sa case ng product name, ang ipapasa natin na string is product name. And then, yung reader para maging possible sa pagtatanong. So, itong mga to is magiging helpful sa pagtatanong. Kasi yung first argument, yun yung ipiprint, kunwari, enter, then yung plus, and then yung kung ano man yung in-enter na first argument, kunwari, product name. Enter product name, and then colon. So, yun. Dun yun sa loob ng validate, yung mga validate na method. And then reader, yun, para nga maging possible yung pagtatanong. And then kung ano man yung mga i-return, since itong mga validate na to ay may mga return data type yan depending on their purpose. So, dito validate string, ibig sabihin ang return data type na ay string. Validate int, yan, return data type na ay integer. Validate double, ang return type na ay double. So, yung mga sasalo nun yun, product name for the validate string ng product name reader. Ang sasalo naman for the validate string product ID ng reader ay yung product ID, product stock, and product price. Ganun. And then, system out print line, yun, for the formatting purposes lang. And then, list.add product. So, dito, i-add na natin yung product sa ating list. Yan. Product. Ang mga argument na ito, syempre, dapat sunod-sunod yan. Dapat una muna, product ID, then susunod, product name, then susunod, product stock, and product price. And then print natin na, inform natin si user na nag-add na yung product. Yan. And then break, para matanong si user again for the submenu option. So, ulit-ulit lang yan hanggang sa kapag nag-zero na yung in-input ni user, ibig sabihin gusto na niya mag-go back to main menu. So, yun lang yun. Then, case 2, view all products. Dito kasi sa case 2, i-display natin lahat ng products. Pero ang tanong, ascending ba or descending or forward ba or backward? So, yung ascending, syempre, forward traversal yan. Yung descending, backward traversal. So, sa ascending, from head to tail ang printing nan. For the descending is tail to head. And then yan, enter choice. And then si display choice yung sasalo kung ano man yung i-enter ni user. And then may validation tayo dito na if display choice ay less than or equal to 0 or display choice is greater than 2. So, ibig sabihin nun, walang pinili si user sa 1 to 2. So, yan. Ibig sabihin nun, walang pinili siya doon. And then, print natin na invalid. Input must be 1 or 2 only.
para ma-inform si user na dapat 1 or 2 lang yung input ni user. And then continue para matanong ulit si user kung anong gusto niyang option, kung ascending ba or descending. And then meron tayo ditong catch na number format exception. So if in case na letter or hindi numerical lang input ni user, pupunta siya dito. He send out print line invalid, input must be numerical para inform si user na dapat ay numerical lang ang i-input niya. And then continue to go back na itanong ulit si user for their choice kung ascending ba or descending. And then break para pumalis dun sa while loop. Dito sa loob ng case 2 pa rin tayo. And then list.add or list.display products. So yan, i-display na natin yung lahat ng product depending on the user's choice kung ascending ba or descending. And then break para matanong na ulit kung anong submenu option ang pipiliin ni user. So yun yung 0 to 5 kanina. For the case 3, yan, may update product details tayo dito. Boolean is available na Boolean na data type, and then is available yung variable name, and then string search product. So dito is tatanungin agad si user kung ano yung product to update. Ayan. So since yung validate string nga, so nasabi ko kanina, may mga return data type yan. So si validate string yan, ang sasalo nun method na yan ay ang sasalo nun lahat ng or sasalo nung variable na i-return ni validate string ay si search product. So dito, titingnan natin or i-input natin si user kung anong gusto niyang ihanapin na product to update. And then is available, so sasalo to nung ito yung tagasalo kung ano man yung magiging return nung list.search product. So si list.search product meron niyang boolean na return data type. So si boolean, so yung ginawa namin is yung malaki yung, so yung full name is yung malaki yung B. Kasi yung pag malaki yung B is pwede siya mag-return ng null, true or false. Yun ay class. Okay? So pwede siyang mag-return ng null, true or false. So kapag null, ibig sabihin nun, so meron tayo ditong if, else, if, and then else statement. If is available is equals to null. Ibig sabihin lang nun ay wala pang list or wala pang product sa list. So empty pa siya. And then else if hindi naman null ang ni-return ni list.search product, or if hindi naman null ang value ni is available, is product isn't available on the list. Ibig sabihin hindi nahanap si product sa list. And then else kapag nahanap. Yan. So get updated product details. So yan yung mga validate string, validate int, validate double to ask kung anong product name or kung anong bagong value ng product na hinanap niya kanina. So for example, product new enter product new name, yan. Enter product new ID, enter new product new stock, enter product new price. So yan, yung mga sasalunan, yung mga product name, product ID, product stock, product price, and according to their position. So yan, product name for the validate string ng product name, and so on. And then update product details. Yan, list that update product. So yung mga arguments dapat sunod-sunod yan. Search product, product ID, product name, product stock, and product price, and then break para itanong ulit si user kung anong gusto niyang submenu option. And then case 4, meron kami ditong delete product. String search product equals validate string ulit para matanong si user kung anong product to delete. And then found equals list.delete product, search product. So yung list.delete product is yun na yung magde-delete mismo. Pero if found is equals null, so may mga checkers kami dito. If found is equals null, ibig sabihin wala pang laman yung product list. So ibig sabihin empty pa siya. Or else if hindi naman nahanap, or if false yung i-return ni list.delete product and false yung value ni found, yan, product was not found on the list. So ibig sabihin hindi nag-exist sa product list yung product. And then else if nahanap, yan. Search product value was found and deleted on the list. And then break para matanong ulit si user kung anong gusto niyang submenu option. And then for the case 5, yan, search product, string search product, validate string para matanong si user kung anong product to search. And then boolean is available list that search product para
hanapin kung available nga ba si product sa ating product list. Then, meron kami itong mga checkers, if available ba or not, or if empty ang list. Same lang yun sa mga if statements sa kanina na nabanggit ko. If is available is was null. Ibig sabihin, empty si product list. As if available, product is available on the list. Yan. Else, hindi nahanap si product, so mag-print ng product is not available in the list. And then break para matanong ulit si user kung anong gusto niyang submenu option. And then dito, meron kaming case 0. So, return para mag-end na yung method at mapunta na ulit, mag-print na ulit ng mga option for the main menu. So, iba pa yung main menu sa submenu options. Yan, default, true new illegal, argument exception, unexpected values sa menu choice. For example, na hindi naman expected na ganun yung magiging i-input ni user. So, pwedeng hindi makilala yung character or kaya something special, yung mga ganon. So, yeah. Magagana tong true new illegal argument exception. And then, catch for the whole try-catch statement. So, yan. Number exception format. So, kailangan number lang ang input ni user for the main menu or submenu. And then, sys out print line invalid, input must match what the system is requesting. Then, dito naglagay din kami ng example para mag-guide si user kung anong dapat niyang gawin. So, example, enter product name, dapat bird or kunwari, string dapat yung input ni user, enter option choice, dapat number lang. And then, babalik siya sa pinaka-umpisa. Yun lang, kasi meron tayong while loop dito. And then, yun lang to, and thank you. Hi, I'm Noel Mercadal and I'm here to explain the sales management private method. So sa method na to is yung display nito ay yung sales management sa menu. So ina-handle niya and pina-provides niya yung mga functionality for recording the sales data. Recording and viewing sales data. So may parameter to. Meron tong buffered reader for reading user input and double linked list instance for using double linked list methods. And then nagtuthrows to ng exception if magkaroon naman ng input reading failure. So, katulad lang din to nung logic behind what you call this product management menu na diniscuss ni Mr. Billy. So, dito meron tayong boolean found false equals false, and then meron tayong while loop na naka-true lang. So, infinite loop lang to hanggat hindi nagiging nare-return na nabe-break. So, true lang siya lagi. And then, meron tayong sa loob ng loop, meron tayong try catch na nagka-catch ng mga pwedeng maling mangyari. So, sa loob nun, meron display natin yung submenu ng sales management menu. So, meron tayong record day sale, display all sales record, generate sales summary, and then back to main menu which is 0. So, display natin yon, and then pinoprompt natin si user na magbigay ng choice niya kung saan ano yung gusto niyang gamitin doon. So, meron tayong int submenu choice equals integer.parseInt, either read line, and then check natin yon yung value nun if less than 0 ba or greater than 4. But greater than 4. Yeah, that should be 3. Dapat greater than 3 yan kasi hanggang 0. Yeah, that's a bug, but we'll fix that. Anyways, sa loob nun, yung if statement na yan, meron tayong error message na invalid input must be only 0 hanggang 3 only. So, if mangyari man yung if statement na yan,
mangyayari, magpo-prompt yun and then mag-continue, which is ini-skip yung current iteration and then babalik muli sa umpisa. So, kumbaga, parang error handling na rin yun. Kasi ini-skip niya, bali hindi niya um, na-record yung choice ni user. So, if nasa loob lang siya ng 0 hanggang 3, edi nangyayari yung switch statement na tumatanggap ng sub-menu choice, kaya siya naka-int. So, meron tayong case 1, record a sale. Dito, nag-record tayo ng sale or nabentang product. So, meron tayong string product sold, validate string. So, yung validate string na yun, binavalidate lang yung ilalagay ni user so helper natin yun. Validation helper namin sa code. So, if true yun, or if true, if na-validate na, then yun yung magiging parameter natin na ililipat sa search product. So, kaya meron tayong found equals to list.search product. So, yung list.search product, ano yun? What you call this? Method sa loob ng double linked list. And then, yung search product na kinuha natin ngayon is yung parameter na pinapasa natin doon. So, if not found naman, natin if statement, if not found, magkakaroon tayo ng prompt kay user na sysout is not found on the list, product is not found on the list, and then mag-break yung kakaroon ng break and then masisira na yung or mag-exit sa case 1. If hindi naman siya found, yung magpa-prompt naman ulit tayo ng kukuha naman natin kay user yung date sold siya, yung quantity sold na validated ng mga helper natin sa code. So, pagkatapos nun, validated na, ayun yung ililipat natin as parameters kay list.record sale, which is yung nag-record ng sale na method ni double link list. And then break. So, sa case 2, meron tayong display all sales record. So, dito din display lang natin yung buong sales record. And then, method siya ni double link list. And then, case 3, generate sales summary. Ganun lang din. I-display na yung sales summary na generate natin based sa mga record sales. And then, case 0 naman para sa return to main menu. So, meron tayong case statement catch dito na may number format exception A. And then, yung error message natin. And then yun. That's it for the sales management menu. So, greetings everyone. So, my name is Joshua M. Lidong. So, for today, I would be discussing the line 366 to 418 of our program. So, let's get started. So, ito nga palang nilalaman ng 366 to 418 is isang method. No? So, itong method na to is meron siyang modifier na private, a return type of void, and meron siyang name na report and analytics. No? So, sa loob ng parameter niya is meron tayong reader dito for user input and meron tayong double linked list. No? So, para ma-access natin yung linked list natin. So, meron tayong dineclare na variable dito which is yung in choice, no, equal sa 0 na gagamitin natin for menu. So, meron din tayo ditong while loop na naka-true. And sa loob ng while loop na yun is meron tayong try catch, no? So, since may display tayo dito ng menu, so ini-ensure lang neto na yung i-input ni user is must be numerical or number only. No? So, sa menu, meron tayo ditong
total number of stocks para sa number 1. Sa number 2 naman is total sales revenue. Sa 3 naman is yung highest product total sales. And for 4 is meron tayong out of stock products. And yung 0 is babalik siya. So, babalik siya sa main menu. Then, meron tayong input validation dito na kung saan check niya yung in-input ni user if less than 0 or nag greater than 4. Kasi in-ensure lang natin na between doon sa number doon sa menu lang yung dapat na ma-enter ni user. So, kapag nag-enter siya or wala dun sa choices, is magkakaroon ng error message na invalid input must be 0 to 4 only. No, so, ito na yung ginawa natin sa code naman dito sa line 392 is meron tayong switch case. No, so, sa case 1 is ito naman yung nagdi-display siya ng total number of products. No? So, meron tayong method dito na dinidisplay niya or binibilang niya yung total number of products. And for the case 2 is meron tayong display total sales revenue. So, ganun din, dinidisplay niya naman dito yung sales revenue total. So, ito naman sa pangatlo is meron tayong find most sold product. No? So, tignan niya kung sino yung mabenta na produkto. No? So, sa case 4 is displaying din, no, nung mga out of stock na product. So, yung mga mauubos na or naubos na products or wala nang as in stock. And yung sa case 0 naman, so ito lang yung nagbabalik sa main menu, no? So, ibabalik ka lang niya dun sa pinaka main na menu. And for the catch, no? So, since gumamit nga tayong try catch para ma-ensure natin na yung in-input ni user is numerical. So, ito, once na nag-input si user ng hindi number for the menu, is ito yung madi-display, which is yung invalid input must be numerical only. So, yun lang po. Thank you. So, dangal greetings po. My name po is James Dominic Huit and I'm here to explain the line 1 to 74 of our doubly linked list class Java. So, sa line 1 is package, then line 4 public class na pinangalanan po naming doubly linked list. So, sa line 5 and 6, gumawa po kami ng private node which is head and tail na pang-track or pang-reference po ng beginning and last po ng aming list. So, sa line 60 naman po, public void add product na method po namin na may parameters po na string product ID, string product name, int product stock at double product price. So pagkatapos po is gumawa po kami ng object which is named new node. So ito po yung paglalagyan po namin ng aming mga attributes. So node new node is equals to new node. So set na po tayo ng attribute para po sa ating new node. So new node.set product ID which is may parameter po na product ID, new node.set product name na may parameter po na product name, then set product stock na may parameter na product stock, then set product price na may parameter na product price. So dito na po tayo mag-add ng ating nodes. So if head is equals to null or wala po pong laman yung ating list, then yung i-add po natin na new node is siya na po mismo yung magiging head and tail. Kasi siya pa lang naman po yung unang nating node sa list. Then else naman po, kapag po may laman na po yung ating list, then mag-add po tayo ng new node. Then yung new node po is isi-set po natin siya sa current natin na tail. So yung current na tail po natin is isi-set next niya po sa ginawa po nating new node. So yung new node na po natin is siya na po yung magiging bago nating tail. So next po is line 43 which is public void display products method po namin. So may parameter po siya na int choice. So yung gumawa po kami ng local variable which is node current equals head. So yung current po namin is magsa-start po siya sa head. So if is empty or wala pong laman yung aming list, then magre-return po siya then and mag-print ng the product list is empty. So sa line 52 to 53, display header lang po siya. Then sa line 55, if choice is equals to 1 or in-input po ng ating user is 1, then magdi-display or magta-traverse po yung ating list from head to
tail. So yung normal po na displaying. So while current is not equal to null or hindi po empty, then magpiprint po yung ating program ng get product ID, get product name, get product stock, at get product price. So pag na-print na po yung lahat, then yung current po natin is lilipat po siya sa current.getNext. Ayun naman po yung next na ipiprint po ng ating program. So else naman po, kapag po ito po yung in-input ng ating user, then yung current naman po, kung kaganina is head, ngayon naman po is tail po tayo magsisimula. So yung traversing naman po is from last to beginning. So magpiprint po siya ng get product ID like kaganina, get product name, get product stock, at get product price. So yung current po natin is i-get po naman niya yung get preb, which is yung nasa unahan po niya. So kung kaganina is next, ngayon naman po is get preb. Then magtatapos po siya sa beginning. Dangal greetings, Sir Patrick. My name is Janalig Sidumpay from 2ITB and ako nga pala mag-explain dito po sa updated product details and deleted product. So, pagpasensya nyo na sir dahil nasa cellphone po yung camera ko since yung PC po is wala pong camera. So, bali magbabase lang po ako dito sa ginawa namin code. Dito po sa code namin. And mag-explain na po ako. O dito sa updated product details. So, gumawa muna kami na node current equal to head. So, ibig sabihin yung head namin is magiging current. Kailangan talaga namin ng head sa umpisa kasi paano tayo gagawa ng node kung wala tayong head or tail or kung ano mang pinangalan mo dito sa sa private node natin. O dito gumawa kami ng while loop. Current is equal to not null. Ibig sabihin, nag-loop na po kami para po maghanap po ng i-update namin na product. So dito is gumawa kami ng if. Current get product ID is equal to ignore case sabay may search product. Or current get product name is equal to ignore case search product. So ibig sabihin nito is pag nag-search ka po ng product ID namin or name, so kahit nasa uppercase po or nasa lowercase, magiging valid pa rin po yan sa sa ginawa mong code. Kasi po naka-ignore case po tayo. So ang ibig sabihin po nito is case sensitive po siya. And then dito naman sa sa current set product ID, product name, product stock, and product price. So gumawa kami ng set current set, tapos yung product details namin para po i-update yung yung magiging product namin. And then system out print line. So ibig sabihin nito, updated na po yung product namin and then magre-return na po kami. Pag ibig sabihin po ng return, pagtaas po ng loop namin, mag-exit na po siya dito po sa sa ginawa namin code sa updated product details. Current tapos equal to current get next. So ibig sabihin po mag-execute na po yung code namin. Kasi po pag wala pong ganito, possible po na mag-infinite loop or hindi po gumana yung loop namin or hindi mag-prompt dito sa console. O dito naman tayo sa deleted product. So, gumawa kami ng if is empty, return null. Tinitignan po namin yung list kung empty ba or hindi. Kung hindi, syempre hindi siya pupunta sa if. And then dito naman tayo sa sa node current head. Current is equal to head. So, bali na-explain ko na yun dito sa updated product details. So, dito naman tayo sa if. Yung if na to, is parang katulad din ng ng updated product details. Kaso ang pinagkaiba lang dito, imbes na i-update mo yung product details namin, mag-ibig sabihin po nito is magdi-delete po kami ng na magiging product namin, product ID or product name. So bali dito na po yung mag-uumpisa, yung head is equal to null, tail is equal to null. Kasi po, pag magdi-delete ka po ng ng product namin, so kakailanganin niyo po ng null para po ma-delete. So hindi naman po basically ma-delete, parang mawawalan lang po talaga ng connection or hindi po ma-access nila po sa console namin. So, wala naman talagang delete dito sa link list Parang tinatanggal lang talaga namin yung access ng ng product details namin para
para po para mawala na po ng connection or ma-delete. Ayun po yung tinatawag namin na deleted, yung pagtatanggal po na access. So dito na tayo sa for sa sa while. So bali nag-loop lang po talaga kami dito, and then dito naman tayo sa sa if. So dito is para nagse-search na po kami ng ng product to delete. Current dot get products ID is equal to ignore case search product, or current get product name is equal to ignore case search product. Ayun na, magse-search na po yun ng magse-search na po yun ng product namin para po mag-delete. And then break. Sabihin nito, pagtapos po mag-loop or na-found na namin yung i-delete namin, mawawala na po yung So bali mag-i-stop na po yung loop. Current tapos equal to current get next. O, kailangan po talaga natin ito para po mag-run yung loop natin. So dito naman tayo sa if node is not found. So ibig sabihin po nito, pag umabot ka po sa dulo ng list at walang match sa product name or ID, ibig sabihin lang po nito is yung hinahanap niyo pong product, so magre-return lang po siya sa false or not found. And then dito naman tayo sa deleting head node, tail node at middle node. So dito muna tayo sa head node. So pala yung head node. So ibig sabihin nito, ginagawa mong bagong head yung next node. Yung yung parang pangalawa po sa dati. So sinasabi mong set previous yung null kasi wala na siyang node, bago siya. So ibig sabihin siya na yung magiging unang node mo sa sa bagong deleted na node. Ayun, ito yung yung code namin dito. If current tapos is equal to head tapos get next. So ayun nga, na-explain ko na yung ibig sabihin nito. Tapos sa set preview, na-explain ko na rin kung kung anong purpose nan. So dito naman tayo sa tail node. So gumawa kami ng else if dito para maging readable. So basically pwede naman tong if, pero else if yung ginawa namin. Then current is equal to tail. Okay, dito naman tayo. Tail is equal to tail get previous. So ibig sabihin po nito, ginawa mong bagong tail yung previous node. Yung yung pangalawa po sa huli dati. Tapos dito naman sa tail dot set next null. So ibig sabihin, sinabi mo set next kasi wala na siyang node na kasunod. Ayun lang po yung explanation ko dito sa sa tail. And then dito naman tayo lastly sa middle po. So dito is yung sa yung sa current get previous tapos set next tapos current get next. So ibig sabihin po nun is parang tinanggal mo na po yung link ni current papunta po sa next node. So basically, pag gumawa po tayo, kunyari nag-prompt po tayo A, B, and C. So bali A, pupunta na po siya sa next node, which is yung sa C po. So dito naman tayo sa set previous. Sa current get next dot set previous, get previous. And so ibig sabihin po, yung yung in-explain ko po sa inyo na A, B, at C, yung B po, mawawala na po siya. Parang maglalaon na parang bura or mawawala na po siya sa access. Tapos, dito naman po sa saan ba? Ayun sa get next lang po pala to. Yung po, yung sa sinabi ko. Then, dito naman po sa sa set previous. So, bali tinanggal mo naman yung yung link pabalik sa node 8. So, ibig sabihin, wala na talagang previous na B. Ayun lang po yung explanation ko, and thank you po, Sir Patrick. Tangal greetings everyone, I am Patrick Ruiz Malana and I am here para i-discuss yung line 165 to 239 ng double linked list.java na class. So, yung part ng code na ito ay para sa paghahanap at pag-record ng sales ng mga product sa linked list. Yung search product method ay ginagamit para maghanap ng existing product gamit ang product ID o yung product name. Una, chine-check muna kung empty ang list. Kung walang laman, nagre-return ito ng null kasi empty nga siya. Kapag may laman naman ang list, umiikot siya sa bawat node gamit si current
Sa bawat node, chine-check niya kung may tugma ba na hinahanap nating product ID o product name. Kapag may nakita, magre-return ng true. Pero kung matapos na ang loop at wala nang nakita, magre-return ng false. And isa pa, yung get product node naman ay halos pareho lang, pero imbis na boolean true or false ay ibinabalik nito ang mismong product node na nahanap. Ginagamit ito kapag gusto mong i-access o baguhin mismo ang data ng product. Kapag wala namang nag-match, nagre-return ito ng null. And sa record sale method naman, nagaganap ang pag-record ng sales. Una, hinahanap muna niya ang product gamit yung get product node. Pag nahanap na, chine-check kung may sapat na stock bago i-record ang sale. Kapag kulang ang stock, magpiprint ito ng message na may insufficient product stock, kasama ang bilang ng available na stock. Pero kung enough naman, i-update niya ang mga detalye ng product tulad ng date sold, binabawasang stock, nagdadagdag ang quantity sold at total revenue or yung kita. Sinisets din nito ang sold status bilang true para mag-mark na nabenta na ang product at nagpiprint ng confirmation message na product sales record. So, in conclusion, ang part ng code na ito ay responsable sa paghahanap at pag-record ng sales ng mga product para masiguro na tama yung stock at sales records ng system. So, greetings everyone. I'm Vicente Multimandap and narito ako para explain ang line 241 to 327 ng aming doubly linked list class ng product management system namin. So, unang-una na dyan is sa line 244 is nag-declare kami ng method na may pangalan na display sales record. So, ang ginagawa ng method na ito ay dinidisplay niya ang lahat ng sales record sa aming system. And it only displays product that have been sold at least once. So, kung walang naman na sold, never siya mag-display. So, pumasok na tayo sa method na ito. So, pagpasok natin is makakita tayo ng dalawang variable. Ito yung found, boolean found, at ito yung node current. So, sa boolean found naman, ito yung nagtatrack kung may nakita bang sales record sa ating system. So, mamaya explain ko kung paano natatrack yan sa ating while loop. And next naman is yung current is equals to head. Ang ginagawa naman yan ay yan yung nag-i-iterate sa ating double linked list. So, yun. So, isa-isahin niya yan hanggang mapunta sa tail. So, dumako na tayo sa while loop. So, sa unang while loop, sa line 249, is ito yung nag-check if any sales record exists. So, while current is not equal to null, which means yung head is not equal to null. So, kung hindi yan equal sa null, mag-run itong loop na to. So, i-check niya if current that is sold. So, kung may yung node na yon ay merong sales record, magre-return itong method na ito non-true. At pag nag-return ito non-true, found is equal to true, which means merong sales record sa ating system. At magbe-break na tong loop nito. So, kung wala naman, is never magiging true yung found. And after that, current is equals to current that get next. Para makapag-iterate tayo hanggang dulo o hanggang tail ng ating double linked list. So after that, i-check natin kung may nahanap pa tayo na sales record sa ating system. So if found is equals to true, mag-run yung ating taga-print ng header. So nandiyan yung ID, product name, sold, tsaka date sold. Else, kapag wala namang nahanap na sales record sa ating management list or management system, is sales record, mag-print ito ng sales record is empty. Please add a sales first. So, kailangan muna mag-add ni user ng record. At magre-return ito sa main method. So, after nun, kung nakahanap naman or nag-true nga, nakahanap tayo ng record sa ating system, is i-redeclare natin yung current. Kasi di ba kanina, ginamit natin yung current. After nun, yung value ng current is magiging null. At pag naging null yan, never mag-run itong loop na ito, yung pangalawang loop sa line 267. Kaya nire-declare natin yung current at babalik na naman siya sa head para makapag-iterate na naman siya ng isa-isa hanggang mapunta sa tail. So while current is not equal to null, of course, hindi siya equal sa null kasi may laman. True nga, di ba? True. May nahanap nga siyang sales record di ba? So i-check niya ulit if current that is sold. So kung wala namang na-sold sa node na yon or sa specific product na yon, is never mag-run itong taga-print natin ng product. So, current that get product, current that get name, that get quantity sold, tsaka that get sold. Kinukuha lang naman yan yung information o yung sales record ng node na yun.
So kung meron naman nag-true, ayan, magra-run nga yan, sabi ko. And after nan, current is equals to current dot get next. Which means, next node na tayo. Hanggang makapunta sa tail. So yun lang naman yung ginagawa ng ating display sales record na method. So dumako tayo sa pangalawang method na nakatoka sa akin dito. So tingin sa line 277, nag-declare na naman kami dyan ng another method na may pangalang generate sales summary. So ang ginagawa ng method na ito ay nag-generate siya ng sales summary including the total revenue and total transactions. At dinidisplay niya rin yung most sold product. So dumako tayo sa loob ng ating method. So una-una dyan is nag-declare kami ng tatlong variable. Ayan yung double total revenue, int total transaction, tsaka node current is equals to head. So explain ko sa inyo ang ginagawa ng total revenue. Ano bang ginagawa niyan? So ang ginagawa ng total revenue is ayan yung nagtatrack kung ilan ba yung pinaka-total na revenue o kinita ng ating management system. So di ba habang iniisa-isa niya yung ating node, ayan yung nagtatrack kung ilan na ba yung ating kinikita. So mamaya explain ko sa inyo kung paano nangyayari yun. Next naman is yung total transaction. Dito naman, ang ginagawa nito ay itinatrack niya yung total transaction na nangyari sa ating management system. So ganun din yung ginagawa niya sa total revenue. Kada loop or kada node, check niya. So explain ko sa inyo yan sa unang while loop natin dito sa method nito. So while current is not equal to null, so yung current head, nag-declare ulit tayo ng current head. So kung hindi yan null, magkaroon itong loop na ito. Check niya if current that is sold, kung meron bang sales record itong node na ito or yung product na ito. Kung wala, never magkaroon itong if condition ito. At current is equals to current that get next na lang. So next node na lang tayo hanggang mag-tail. So kung meron naman, mangyayari yung dalawang statements sa loob ng ating if condition. So unang-una na dyan is total revenue plus equal to current that get total sold. So sinasabi ko nga kanina, ayan, yung total revenue ay yung nagtatrack kung ilan yung magiging total na kinita ng ating system. So ibig sabihin, yung current that get total sold, kinukuha niya yung current na product natin, yung pinaka-total sold niya or yung kinita ng mismong product na yon at ipa-plus niya yon sa total revenue. So paulit-ulit yan mangyayari hanggang mapunta tayo sa tail. And yung total transactions ay magpa-plus-plus. So may nangyaring transaction, may sales na nangyari, may sales record. So plus-plus yung transaction natin, madadagdagan ng isa. And pagkatapos niyan, yung current is equals to current that get next. Explain ko na kanina, ay yung nag-iterate hanggang matapos yung loop natin. So punta na tayo sa display summary. So sa line 291, ito yung nag-display after mangyari nung loop. So after nan, piprint niya yung total transactions. Yun yung variable natin. Yun yung pinaka-total na transaction na nangyari sa ating system. Kung wala naman, zero yan. So total revenue, same as total revenue. Ayan, pinirint din natin yung variable total revenue. Kung may kinita tayo, paldo yan. Kung wala naman, zero. So yun lang naman para sa generate sales summary method natin. So dumako naman tayo sa pangatlong method na nakatoka sa akin. Ito yung nasa line 303. So ang ginagawa ng method na ito ay hinahanap niya yung most sold product sa ating inventory or ating inventory management system. So kung wala namang sales record, mag-display din ito ng appropriate message. So dumako tayo sa loob. So nag-declare kami ng tatlong variable uli dyan. As I explained kanina, yung current is equals to head. Ang ginagawa na is yun yung nag-iterate sa ating double linked list hanggang makapunta sa tail. Yung node most sold naman, ito yung nag-i-store sa most sold product node natin. Yung node na merong most sold or yung pinakamay mataas na quantity na nabenta sa ating storage or management system. So, dyan yan ini-store. So, sa pangatlong variable naman, ay naman yung int highest sold. Ito naman yung nagtatrack sa kung sino or kung anumang product yung may pinakamataas na sold. So, mamaya explain ko sa inyo yan sa baba, sa loop, kung para saan ba talaga yan, para malinaw. So, while current is not equal to null, of course, hindi yan equal sa null kasi merong laman yung head natin. Kung wala naman, never magra-run yung loop na yan. So, if current that is sold, so kung may sales record ba daw ba yung node natin na yun o yung product na yun, kapag nag-return ng true, i-check niya ulit, may if condition ulit. So, if current that get quantity sold is greater than highest sold, which means magra-run to agad. Kasi as you can see, sa highest sold natin sa taas is ito ay naka-declare at meron tong value 0. So, i-store niya dyan yung unang product natin. I-store niya yung sold or yung quantity na nabenta natin. I-store niya dyan sa highest sold. Yan na nga. Highest sold is equals to current that get quantity sold. So, after nan, is meron pang most sold is equals to current. So, currently, yung unang product natin o yung head, ayun yung may pinakamataas na benta.
Kasi hindi pa nga natin na-compare sa susunod sa kanya. So after none, current is equals to current dot get next. Which means, next node na tayo sa ating doubly linked list. So after none, mag-run ulit yung while loop natin. I-check niya if current dot is sold. Kung meron, mag-return ng true. I-check niya ulit if current dot get quantity sold is greater than highest sold. Mas greater ba? Yung pangalawang product natin. Kung mas greater, mangyayari ulit yung ating statement sa if condition ito. So highest sold is equals to current dot get quantity sold. And yung total ng quantity sold ng product na yon o yung node na yon. At i-store niya ulit yung most sold na yon, yung current na yon, is-store niya sa most sold. Which means, ayun na yung most sold product. So, mangyayari yan, uulit-ulitin niya lang yan hanggang makapunta tayo sa tail ng ating doubly linked list. So, di ba, nangyari na yan lahat. Natapos na natin yung while loop. Nasa tail na tayo. So, if most sold is not equal to null, and highest sold is greater than 0, is ipiprint niya yung most sold that get product name, which means yung product na may pinakamataas na quantity sold, yung pangalan ng product na yun. At ipiprint niya rin yung highest sold o yung pinaka-total na quantity na nabenta ng product na yun. So, take a look closely sa condition nito. Explain ko siya ulit. Most sold is not equal to null. So, check natin yung ating variable na dineclare sa taas, yung local variable. So, kapag nag-equal yan sa null, never magra-run to condition na ito. And naka-end pa siya. So, diretso na agad sa else. And then, highest is greater than 0. So, if yung highest is greater than 0, which means merong sales record na nangyari. At yung highest sold niya is hindi equal to 0. So, take a look closely sa ating local variable ulit. Ayan, highest sold is equal to 0. So, kung never nag-run itong loop na to, ang magiging value o yung magiging value ng ating most sold is magiging null lang. Kasi never naman nangyari itong loop na to eh. So, null lang yung magiging value ng most sold. Same as highest sold. Never nangyari yung loop eh. Which means, mapupunta tayo sa else. Ibig sabihin, sa product management system natin ay wala namang nangyaring sales record. So, magpiprint siya at ipapaalam niya kay user na no sales record has been done. So, ayun lang naman po para sa aking part. Thank you so much and Greetings po, sir. I'm Aljan M. Napa. So, ako naman po ang mag-explain sa line 328 hanggang 408. Sa line 331 po namin, meron po aming method. So, ang pangalan niya is display total number of products. So, basically, nagdi-display lang siya ng total number of products. Meron po aming variable dito na ang pangalan is current. And meron naman pong variable na int, and yung pangalan niya is products counter, and naka-initialize siya na may value na 0. Sa line 335 po namin, meron po aming while loop. So habang may laman po daw yung current node namin, magi-increment siya, and masastore yon sa products counter na variable. And sa line 339 at 340, nandito po yung printing namin. And nakalagay dito kung ilan yung total number of products na nakuha namin sa products counter na variable. Sa line 344 po namin, meron po aming method dito na display total sales revenue. So basically, ang ginagawa lang po ng method na to is nagdi-display ng total sales revenue. Kung ano yung mga node na may benta. So sa line 345, meron po kaming variable dito na double. And yung pangalan niya is total revenue. And 0 muna yung value niya. And syempre, sa line 347, may variable naman po aming current, and nag-equal siya to head. Ibig sabihin lang yan, para yan sa while loop. Magsisimula muna siya sa head. Sa line 350 po namin, meron po aming while loop. So, ang ginagawa lang ng while loop na to
is nag-calculate ng sum of the total sales revenue from all products. So basically, kukunin lang niya yung sum ng mga revenue ng each node and pagsasamahin niya and isa-store niya doon sa total revenue na variable. And sa line 357 and 358 naman po namin, nandito naman po yung printing namin ng total revenue. Dito naman po sa line 362, meron po kaming method na ang pangalan is display out of stock products. So, basically, nagdi-display lang siya ng mga products na out of stock. Line 365, kapag empty daw po yung linked list namin, magdi-display ang the product list is empty. And magre-return siya sa menu. Sa line 370 naman po namin, meron po kaming variable na current equals sed. And sa line 371, may boolean na variable na found and naka-false muna siya. Sa line 374, habang may laman po daw yung while loop namin, yung current po namin sa while loop, mag-execute etong if statement na to kapag merong current node na out of stock. Kapag may product daw na detect na 0 yung laman, yung found na variable na boolean, magiging true siya and magbe-break na siya. And dito naman po sa line 382, kapag true po daw yung found, magdi-display ang header na printing. Sa else naman niya, kapag false yun, magdi-display ang there are no products that are out of stock. Sa line 392 naman po namin, meron naman po kaming while loop dito. Habang may laman daw yung current, if ang current point is sold is true, kapag may benta daw ang isang node o ang isang product, may if statement naman na mag-execute. Kapag true daw to, itong current point get product stock equals to 0. Kapag daw yung current stock is walang laman, 0, may system out print na mag-execute. And i-display lang yan yung ID tsaka current product name. Sa line 405 naman po namin, nandito po ang boolean na method namin, na ang pangalan is empty. So, ang ginagawa lang yan, nagre-return kapag walang laman ang linked list. Kapag yung head is equal to null. So, ayun lang po yung basic explanation. Hi, I'm Markadal and I'm here to test and debug our program. So let's start. So let's run muna yung program natin. And then yun, welcome to iProduct Inventory System. So dito makikita natin yung main menu, which is naglalaman ng product management, sales management, reports and analytics, and then exit program. So let's try product management first. So yun, in-enter ko yung 1 and then lumabas yung submenu nung product management. So meron tayong add new product, view our products, update product details, delete product, search product, and then back to main menu. So
add muna tayo ng product. So let's add a product name. So dahil 5:35 AM na ngayon and gusto ko na magkalmusal, gusto ko ng low breath. So let's put gardenia and then product ID 32311D and then stock, kunwari meron tayong 43 stocks and then price, so price 89. So yun, product has been added. So let's view the products to see if na-add ba talaga. So ayun, pronom tayo ng system kung ascending ba or descending. So this time, let's try to view pa-ascend. So yun. May makikita tayong product dito na nakalagay na simula Copico Blanca hanggang Biogesic. So ayun yung dami data namin and ginawa namin yun para makita kung nag-function ba talaga yung system. So para matry na rin namin ganun. So yun, makita natin yung gardenia is na nasa pinaka-hole yan. And then nakapag-add na tayo, nakapag-view. Wait lang, view ulit natin to ng pa-descending. So yun, gardenia na yung nasa unahan. Kanina nasa tail siya, ngayon nasa head na siya. So yun, update natin. So 3. Update natin yung gardenia. Gawin natin siyang sarap. Kaya ayoko na ng tinapay. Gusto ko na lang ng cereal. Yun. Gutom ah. So cereal, Coco Crunch. Coco Crunch. Product ID 999S. Nope. F. So stock, let's say na meron sa inventory natin 35 and then magkano ba isang Coco Crunch? 200 I think, 200. So yun, product has been updated and then i-view natin kung na-update pa talaga. So pa-sending, ayun, na-update na, wala nang gardenia, naging Coco Crunch na. So nakapag-update tayo. So ulit delete naman. So delete natin yung birch tree. Delete natin. So ayun. Nahanap na yung birch tree milk and then delete na siya sa list. So view ulit natin para makita natin na deleted na. So yun, makita natin wala na yung birch tree milk. So yun, nakapag-delete na tayo. Let's search naman. Search natin. So medyo redundant to kasi alam natin nandito. Pero search natin yung excuse me. So search natin yung Chocomucho. Tignan natin kung may Chocomucho sa system sa product inventory. So yon, product is available in the list. So search naman natin if wala. Let's say na diba delete ko yung birch tree.
So, yan. Search natin yan. So, yun, nalagay, product is not available in the list kasi delete na natin. So, yun, tapos na tayo para sa product management menu. So, back to main menu muna tayo. So, yun, nag-back to main menu tayo. Doon naman tayo sa may sales management. So, sa sales management, hindi ko ginagawa yung mga record sales, view sales, and generate sales summary. So, mag-record muna tayo ng sale. So, enter product sold. So, kung narin nabenta yung yung let's say, Chocomucho. Enter date sold. Then, date na lang ngayon para hindi na ako mahirapan. 10, 25, 25. And then, quantity sold. So, let's say na nakabenta tayo ng 10. So, yun. Product sale has been recorded. And then, natin? Record ulit tayo, pero ilagpas natin sa stock. So, ilagpas sa stock. Kunwari, Chocomucho ulit. So, syempre, ngayon ulit, parang hindi na mahirap. And then, quantity sold. So, sa pagkakalawa, meron tayong 20 na stock ng Chocomucho. So, ilagpas natin doon. So, 40 sold. So, ayun, nakalagay, insufficient product stock. Kasi nga, nakabenta na tayo ng 10 kanina. And then, meron na tayong 10 ngayon. So, nag-update yung stock kada pagbenta mo, nababawasan siya. Depende sa stock na binili. So, I think hindi siya or I know na hindi siya nag-sold kasi unavailable and sobra sa stock. So, ibig sabihin, isa lang nabenta natin. Add pa tayo na isa. And then dito naman, this time naman, Coco Crunch. Sold. Ngayon ulit. Quantity. Scroll ko lang para makita ko kailan quantity. So, yun. Let's say na 35 as in nabenta ko lahat ng stock. So, yun. Product sale has been recorded. So, dito, may dalawang tayong nabenta. So, dapat dalawa din lalabas sa display all sales record. So, 2. Yun. Dalawa. So, natin ID. Sa ID ng item. Product item. And then, sold. 10, 35, tas date sold. So, dalawa na yung nabenta natin. Generate natin yung sales summary para makita natin kung ilan yung revenue, ilan yung may pinamataas na nabenta, ganon. So, 3. So, yun. So, sales summary, total transactions, 2, which is tama naman. Total revenue is 7,400 kasi nga times yun sa quantity sold. So, price times quantity sold. Tapos, papag-plus yung 2. Or kung ilang transactions kan. So, yun yung total revenue. Tapos, meron tayong most sold product, Coco Crunch, which is 35 yung na-sold natin. So, yun. May summary na tayo ng record sales. So, parang resibo lang no? So, let's go back to that. Main menu. And then, doon naman tayo sa report and analytics. So, yun. Nagpakita na yung sub-menu ng report and analytics. So, dito, ayun. Kumbaga, nire-report lang. Tapos, mga data. Kumbaga, kung alam yung
product ng ano, ng inventory, mga ganon. So, una muna 1, total number of products. So, yun. Total number of products natin yung 4 kasi nga nag-delete tayo ng isa and then agad tayo ng isa. So, 4. Scroll ko lang sa taas. Saan na yan? Yaman na yan. So, 4. And then, yung pangalawa, total sales revenue, which is 7,400. Nakita naman sa sales summary yan. Pero yun na yun. So, highest product total sales, which is yung Coco Crunch na may 35 sold. Plus, out of stock products. So, yun. Out of stock na yung Coco Crunch kasi 35 lang yung stock nun. So, nakalagay na out of stock yung Coco Crunch. So, yun. Gumagana naman natin lahat, I think, as far as I know. Wala naman akong bug na encounter. So, error validation naman tayo. So, yun. Sa choice, testing natin if lagpas bababa sa 0 or lagpas 3. So, let's say na negative 2. So, dapat bawal yan kasi wala naman negative 2 eh. So, yun. Nagbigay ng error message. Choice must be 0 to 3 only. Testing natin 43. So, lagpas na yan. So, kung ganun ulit. Let's try a late letter. So, yun. Invalid input should be numerical. So, yun. Correct. Yung input validation nun. And then, dito rin. Dapat 0 hanggang 5 lang. So, dito natin yung 32. Okay. So, dapat string. Okay. Tapos, yun. What else? Sa add product. Dito, string. Pwede na yan. Random na para mabilis. Kasi ilang minutes na yan. Product ID. Sa stock, dapat dito bawal letters. Kasi int dapat to. So, yun. Invalid input. Input should be integer numerical data type. So, dapat ganon. 10. And then price, testing natin. So, bawal din siya. Dapat numerical or double data type. So, 15.67. Yun. Sa view product, dito bawal dot letter. Bawal dapat lagpas sa 4 or lagpas sa 2. 1 or 2. Ganun. So, yun. Okay. And then, binigyan natin ng descending. So, okay. So, delete. Dito dapat hindi mahanap yung walang item. Or tama, hindi mahanap. I guess, random na lang din. So, yun. Was not found in the list. Search naman. Was not found in the list. So, back to main menu. Sales naman tayo. Dito dapat hindi lagpas sa 0 hanggang 3, 9. Okay. Bawal dot letter. Okay. So, 1. So, medyo may error dito, no? Nakalagay, lumalabas yung example. So, sumasama siya sa catch. So, sa catch lang yan. Hindi lang yan na-usin. So, anyways, record a sale. So, dito, product sold. String yan. So, pwede naman natin kahit ano. Yun. Hindi siya nahanap. So, walang ganong item sa loob ng list. So, bawal. Hindi siya na-sold. So, naman, display. Okay, display lang yan. Wala yan. Generate display lang din yan. Back to main menu.
reports and analytics. Halos all of this are just na tawag dito, display. Yan. Display na lang lahat to. So, let's try that. Ayan. Bawal string sa enter choice. Let's say 90 sa 9. Hanggang 0 hanggang 4 lang. So, sa 1, display na lang lahat to eh. So, hindi siya mag-error. Yun. And then 0 to main menu, 0 to exit program. System terminated. So, yun. That's it for our system. And I hope na na-enjoy niyo yung presentation namin. Yeah. Bye.